Sumunod na rin si Bella sa papasok sa Di Guzman. Sa puso niya nananalangin siya na wag namang umulan at makauwi na muna si Darius. Hindi na niya nakikita si Darius at malamang ay talagang mabilis ang takbo noon papauwi. Maya-maya ay unti-unti nang pumatak ang ulan pero ambon pa lang naman at napatingin si Bella sa isang pickup na nakaparada sa may harap ng isang hotel. Bumaba doon si Harry at hila ang traveling bag. What the? Huwag sabihin ng lalaking mananatili yun sa loob ng Di Guzman. Ano naman? Kahit pa mabulok yun sa munting syudad na itinayo ni Darius sa loob ng hasyenda, hindi siya mautupang muli ni Harry. Dumiretso na siya sa pagmamaneho bago pa siya abutin ng napakalakas na ulan sa daan. Nasa gate na si Bella nang tuluyang bumuhos ang halos mga malabatong patak ng ulan. Diretso siya sa garahe at naroon na nga si Darius. Naka-walking shorts na at nakasuot ng sando. Nakahinga si Bella ng maluwag dahil nakauwi ito kagad. Hindi na madaragdagan ang pagkakonsensya niya kung nabasa ito ulit. Nakatayo ito sa may mismong pinto, daan papuntang garahe. Nasa tuktok ito ng 3 malalaking baitang na hagdang gawa sa puting granite. He had his hands in his pockets and was looking at her car as she entered the garage. Bumaba ito nang tumigil siya, tinila ang pinto ng kotse sa likod. Kumakahol na tumakbo si Jumbo papasok ng kabahayan. Tapos ay pinto naman niya ang binuksan ni Darius. Bumaba siya dalang kanyang envelope at bag. Halika na, kumain ka na, wika ni Darius. I'll just take my shower first. Hindi pa ako nagpapalit at kahapon pa ako naligo. Hindi ni Bella inaasahan na ididikit ni Darius ang ilong sa tuktok ng ulo niya. At dahil napakatangkad ni Darius ay madali lang nitong nagawa yon. Hindi ka naman mabaho, nito pero napaatras siya. Huwag kang nang aamoy dyan, ay! Napatili si Bella na bigla siya nitong kabigin sa bewang. His arm was tightly wrapped around her waist. Halos sumalik siya sa dibdib ni Darius at mabuti na lang ay naitupod niyang mga kamay dito. What the freak is happening to this man? Anong ginagawa mo? Kandautal na tanong ni Bella dito at halos mapalunok siya ng laway. Nilapitan ka ba ni Wilson? Saan? Nakita ko lang siya sa labas ng hotel pero umuwi na ako. She explained. Sus ko, bakit ba siya nagpapaliwanag dito? She doesn't have to explain anything to him. Ano niya ba to? Hindi to mimik at nakatingin lang sa mukha niya. Ang pogi ni Darius, Mariosep. Sa bawat titig niya dito ngayon ay parang nadadagdagan lalo ang gandang lalaki nito. Ano bang nangyayari sa iyo, Bella? Tanong niya sa kanyang sarili sa isip. Kahit na siya hindi na niya maunawaan ang sistema niya, she's been badly affected by him. Ilang saglit pa siya nitong tinitigan at parang inaaral pa ng husto kung nagsisinungaling ba siya o hindi. Hanggang sa tumango ito't niluwagan ang pagkakayakap sa kanya. Bella found the chance to walk away. Walang lingon na nilayasan niya si Darius pero nang nasa pinto na siya ay hindi siya nakatiis. She looked back. Matiim ang titig ni Darius sa kanya habang nakapamulsa kaya kagad niyang binawi ang tingin. Darius used to stare at her even before but now she feels so different when she finds him looking at her. Nakakaramdam siya ng mali siya na dati naman ay hindi. Dumiretso si Bella sa itaas para maligo pero nasa kalahatian siya ng hagdan ay naramdaman niyang nandyan si Mang Kiko. Narito ka na pala anak, anito sa kanya. Opo, sa klinik kami natulog dahil inabot ng lagnat si Darius. But he's fine now, Mang Kiko. Sige, nagpapahanda siya sa akin ng pagkain. Bumaba ka na rin pagkaligo. Masaya akong maayos na kayo ni Darius. She smiled a bit and continued going upstairs. Nang dumating siya sa kwarto ay naroon pa rin ang kakaibang kabog ng puso niya at salaming kagad ang kanyang hinarap. She scanned herself and checked her face. OMG! Tili ni Bella at naiinis siyang napamarcha nang makita niya na may muta siya. Buisit! Bakit siya may muta? Dali-dali niya yung tinanggal. Nakakahiya! Nagpalakad-lakad siya at para siyang si Darna na gustong ibalik ang kanina. Kaya pala titig na titig sa kanya si Darius dahil may muta pa siya. May muta siya! It's so unbelievable! Hindi siya nagkakaroon ng muta lalo na kung may kaharap siyang tao.
Naiinis siya dahil kay Darius pa talaga siya nakaharap. Muli niyang tinignan ang sarili sa salamin at inayos-ayos ang buhok. She's checking if she's still pretty. Padabog niya nilapag ang envelope sa vanity. Wala siyang pakialam doon at maliligo na siya. She has to remove her impurities for heaven's sake. Ano nilang sasabihin ni Darius na siya'y mutaing babae ang ganda-ganda niya? The nerve! Bella got relief after taking her shower. Pagkatapos niyang mag-ayos ay handa na siyang bumaba ulit pero dinampot na niya ang envelope niya. Inilabas niya muli ang lahat ng papeles mula sa loob nun pero napakakapal nun. Naalala niya sinabi ni Darius habang nakatitig siya sa mga hawak niya. Kapag namatay siya, lahat mapupunta sa kanya. It means to say, she really doesn't own everything. Para siyang tinamaan ngayon ng mumunting kahihiyan. Kinukulangan pa ba siya sa 30% na kanyang nakukuha? Samantalang nakaupo lang naman siya at dinadatnan na lang ng pera. At pihadong ang pera niya sa bangko ay hindi lang 100 milyon ngayon na hindi sa kanya binibigay ni Darius for some reasons perhaps. Gusto ni Bella na isipin na baka gusto pa nun na swapangin ang share niya pero hindi niya magawa. Sa mga kagandahang pinapakita sa kanya ni Darius, hindi na niya maatim na isipin pa ang bagay na yon. Hindi niya maintindihan ng lahat. Hati ng paniniwala niya at nalilito siya kung alin ang mas paiiralin niya. Ang dati bang siya o ngayon na nakikita ang kabutihan ng taong tinuturing niyang magnanakaw? Inisa-isa niyang buklatin ng mga papel. Nagkahiwa-hiwalay ang mga yon sa bawat taon. Each bundle had a wrap around it with an imprinted label. Hindi pa man ay tinatamad na siyang buklatin lahat pero napatigil si Bella sa pagbuklat nang makita niyang nakalagay na imprenta sa bundle wrap na sangkatutak na papel. A deal with Ferret. Napakurap siya. Paano nasali ang tita Ferret niya sa mga papeles na kanyang mga magulang? Best friend lang ng kanyang ina si Ferret. He had nothing to do with Hacienda de Guzman. Wala nga ba? Agad niyang inisa-isa hanggang sa makita niyang isang kasunduan ng sanla. Kinakabahan na binuklat ni Bella ang mga sumunod pa. She saw an absolute deed of sale. Her eyes moved to each and every line of the paragraph. Ferret Faik Erdemoglu, sign as the vendee of the thousands of acres of the entire Hacienda de Guzman. Napalunok ang dalaga sa kanyang nakita. Binili na Tito Ferret niya ang buong hacienda sa halagang 400 milyon. Nalaglag ang mga balikat ni Bella sa kanyang nabasa. Wala siya ni katitingman na pag-aari sa buong de Guzman. Napilit niyang binabawi. But why? Why did it happen and what was the reason? Ang laking-laki halaga nun at saan ba yun dinala ng mga magulang niya? Pumatak sa papel na hawak niya mga luha ni Bella. Bakit ganun? Tanong ng dalaga sa kanyang sarili. Buong buhay niya pinaniwala siyang isa siyang haridera. Magmamana ng 100 bilyong ari-arian ng kanyang mga ninuno na napasa sa kanyang ama. Mulat sa pool isip niya ay siya ang prinsesa ng de Guzman. Astang senyorita siya. Yun pala, hindi pa siya pinapanganak ay wala na siyang nikatiting na yaman. Saan yun ginastos o saan ba yun napunta? Gusto niyang isipin na napunta yun sa negosyo pero nasaan? Nisay wala naman siyang sinalo na kahit na ano. Baka mas mahirap pa talaga siya sa daga kung susumahin. At iniwan siya ng kanyang mga magulang na naguguluhan, walang alam at maraming tanong sa isip. Ang sakit isipin na ginawa yun sa kanya ng mga magulang na hinangaan niya sa lahat, lalo ng kanyang daddy. Pero tila mali siya sa pagkakilala sa mga yun. Buti ang mga yun ay tahimik na, habang siya nabuhay pa ay gulong-gulo, napapahiya at nasasaktan. Ang hawak niya ngayon ay isang deed of absolute sale, kasamang 10 puting papel tungkol sa pagsasanla ng kalahati ng asyenda kay Ferret. At first, it was just mortgage, but certain documents followed right after it, and it was sold. Hindi pa siya tao na magkaroon ng transaksyon ng kanyang ama't si Ferret. Ang labis ni Bellang pinagtataka ay bakit mommy niya ang nagpamana kay Darius ng lahat at hindi ang kanyang tita Ferret. Hindi kaya anak ng mommy niya si Darius kay Ferret at sila ngayon ay totoong magkapatid sa ina? Agad niyang nakapa ang labit na pahid yon. If that's the case, he should not be kissing her anymore. Nakakadiri, hindi ba yun alam ni Darius? Nagpahid siya ng mga luha. Nakakahiya palang asal niya. Nakikiamot siya sa kita ng asyenda na wala naman siyang ambag at wala na siya ni katitingman na karapatan. She was so hurt. Paano nagawa ng kanyang mga magulang na papaniwalain siya sa isang kasinungalingan?
Buong buhay nila ay nakikitira sila sa lupain at bahay na hindi naman kanila. Bakit ganoon? Bakit ni Katiting ay wala naman lang iniwan sa kanyang mga magulang niya? Daang bilyon ang halaga ng kabilihan noong panahon. Ngayon ay baka triple ng presyo ng Di Guzman. Tamad ni Bella ni binalik ang mga papeles sa loob ng envelope. What now? Hinahanap niyang lakas ng loob at ang taray niya. Ngayon ay anong klase ng mukha ang ihaharap niya kay Darius? Ang kapal niya ng sobrang away-awayin, ang lalaking totoong nagmamay-ari ng lahat dahil ito ang kaisa-isang anak ni Ferret. Nanubig na muli ang kanyang mga mata. Ngayon ay tila napakasama ng loob niya sa kanyang mga magulang. Nakakalito pa rin at hindi pa rin niya alam kung anong totoo sa pagbebenta ng lupa. Darius was so generous to fulfill Lilibet's will to give her 30% profit share. Sa halip na magpasalamat ay naging mapaghanap pa siya. Nag-iinarte siya at nagpapabebe sa lalaking napakayaman pala. Pinagbintangan pa niya si Darius na magnanakaw. Kabit ng nanay niya, sawapang at kung ano-ano pa. Yun pala'y nakakahiya ang bunganga niya. Mas lalo si Bella ngayon nakakaramdam ng hiya dahil ni minsan hindi siya nito pinatulan at pinagmukhang tanga. Hinayaan siya ni Darius na manlait at magsalita ng masasakit habang ito ay nananatiling mabait at maunawain kahit na itong totoong hasyendero at siya ay feeling hasyendera. Matapos ni Bellang itago ang envelope sa kanyang maleta, ay tumayo na siya para bumaba. Napakaaga naman ang balita na gumalantang sa kanya at para na siyang tuliro dahil doon. Matamlay na bumaba si Bella sa ibaba para mag-almusal na. She went straight to the dining room but stopped when she noticed Darius sitting one of the chairs. Tatalikod sana siya dahil sa nararamdaman na pagkailang pero nakangiti siyang pinaypay ni Kiko. Halika na mahang, baka lumamig na itong sabaw na mainit. Ano yun sa kanya kaya tumingin siya sa binata. He was already looking at her, no staring at her to be precise. Naglakad siya papasok at tumuli na sa upuan. Kakaupo pa lang niya nilapit na kagad ni Darius ang pagkain sa kanya. Matamlay ka, masama ba ang pakaramdam mo anak? Tanong ni Mang Kiko sa kanya pero umiling siya. Askan immediately touched her forehead and cupped her jaws. Kailangan mong matulog, anito sa kanya. May lagnat ba siya, Darius? Tanong ni Kiko sa binata. Wala naman Mang Kiko, baka napuyat lang sa pag-aalaga sa akin kagabi. Anito nag-umpisa ng kumain matapos mag-cruise. Napalabi si Bella at hindi umimik. Tahimik siya nag-umpisang kumain. If she has to decide, she would choose to go back to Manila now and live for good. Baka nga kahit na ang share hindi na niya galawin o tanggapin. Ngayon ay nilalamon na si Bella ng kanyang kahihiyan. Ang allowance niyang tinatanggap ay tila ba parang limos na sa kanya ni Darius. Iniwan sila ni Mang Kiko kaya parang mas lalo lang na nakaramdam ng pagkailang si Bella. Ngayon na solo na nila ni Darius ang dining room. May problema ba? Darius asked her but she chose to shake her head. Nagpatuloy si Bella sa pagkain. Hindi niya alam kung magpapaalam na siya rito o ano. Mas mabuti pang wag na siyang magpaalam kung siya'y aalis. Mukhang may sanib ka. Anito kaya napatingin siya dito. Ipapatawas kita kay Nanay Sela. Anong ipapatawas? Kanda habang nguso na tanong ni Bella dito. Tahimik ka kasi. Seryosong sabi ni Darius kaya nalukot pa na sobrang mukha ng dalaga. Wala akong sakit. Gusto ko lang manahimik. Bakit? Anito sa katumingin sa mukha niya. Hindi ako sanay na tahimik ka. Hindi masayang mundo. Napaawang ang labi ni Bella at hindi niya naituloy ang dapat na sasabihin. What does he mean by that? Napapasaya ka man ang bibig niyang mundo nito? Hindi. Halos sarili niya ang pag-iling. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang pagtatanong tungkol sa sangla at bili. Hindi niya alam kung may alam si Darius pero bilang tagapagmana ni Ferret, malamang ay meron itong alam. Hindi pwedeng wala itong alam dahil itong kaisa-isang kasakasama noon ng ina niya. Darius, magkapatid ba tayo sa ina? Yun na ang lumabas sa bibig niya kaya ito naman ang napatingin sa kanya at napatanga. Believe me, hindi kita hahalikan kung kapatid kita. Bakit mo naitanong? Akala ko ba sabi mo, kabit ako ng mami mo? Ano nangyari sa kaisipan na yun? Bella? Tanong ni Darius sa kanya at hindi si Bella nakaimik. Kaya pala pinagtatanggol nito sa kanyang ina niya dahil wala namang relasyon ng dalawa. Huwag ka mag-alala, hindi ka pa man humihingi ng tawad, pinatawad na kita. That made her feel so bad but she knew nothing. Para siyang tanga sa lahat, lumaki na walang alam. Pinalaki siya ng walang alam sa lahat. Naluluha si Bellang kumurap at tumayo.
Excuse me, I think I'm full. Aniya saka siya nagmadaling umalis sa harap ni Darius. Baka hindi na siya magtagal pa doon. Ngayong alam na niya ang lahat, mabuti pa'y umalis na siya. Nakakahiya ng pakay niya kunin ang mana niya at ipakita kay Harry na kaya niyang tapatan ang mga magulang nun sa yaman. Yun pala'y wala siyang kakayanan dahil gratifikasyon lang ang 30% na binibigay sa kanya. Lumabas si Bella ng bahay at natanaw niya ang truck na gumagawa pa rin sa labas. Wala naman palang koneksyon sa kanila ng kuryente dahil solar powered sila at kapag hindi kinaya ng charge generator ang ginagamit. Naisip niya hindi pa pala siya pwedeng umalis dahil may pangako pa siya kay Janice na pabibinyagan ng anak noon at magnininang pa siya. Naupo siya sa may ilalim ng puno, malungkot na nag-iisip. Anong eksaktong problema, Bella? Boses yun ni Darius sa likod niya pero hindi siya lumingon. Anong mukha pa ba ang ihaharap niya rito pagkatapos ng lahat? May nakita ka ba na kung ano sa mga kinuha mo kay attorney? Wala, mabilis na sagot ni Bella. Talaga ba? Kulit pa ni Darius at naupo sa isang bakanting silya. Nagsindi ito ng sigarilyo. Don't you know that secondary receivers are more prone to lung disease than the one who really smokes? She asked with a glare and he just tossed his cigarette. Good. Sabihin mo sa akin na nakita mo sa envelope. Tatapusin ko lang ang binyag ng anak ni Janice. Uuwi na ako sa Manila. Yun ang sagot ni Bella kaysa sagutin ng tamang sinabi nito. Bakit? May nagpapaalis ba sa'yo dito? Tanong pa ng binatang nakatitig sa mukha niya. Wala, pero mas dapat na nasa Manila na ako and don't send me money anymore. Aniya tumiwas ng tingin dito. Paano ka na magdudoktor? She shrugged. I'll shift to an ordinary course, business related. Siguro, tapos mag-a-apply na lang ako. Naiinis si Bella. Mas dapat niyang kunin ang share niya kay Harry dahil sa nalaman niya. Dahil ni Pisong Duling ay hindi naman siya nakakuha sa law firm ng lalaking yon. Ilang taon na yung kumikita. Hinayaan na lang niya yon dahil mag-boyfriend naman sila. Tapos lolokohin pa siya para lang sa ibang babae. Bakit mo naiisip yan, Bella? Sabi mo wala kang nakita sa mga kinuha mo sa abogado niyo. Binili to ng papa mo, tama ba? Sa'yo talaga lahat ng ito, kaya paano ko makakakuha ng share na 30% kung wala ng counterpart ditong parents ko? Aniya dito hindi ito umimik. Sabihin mo na sa akin ng totoo, Darius, dahil matagal na pala akong mukhang tanga. Pinagpapasensyahan mo lang pala ako pero all this time, naghahabol ako sa mana nang wala naman pala talaga akong karapatan. And it was all because of my parents. Bakit dito nila ako pinalaki kahit na hindi naman ito amin? Naiinis na tanong ni Bella at naluha na siya sa sobrang sama ng loob. Gusto na nga niyang magpakain sa lupa, sa totoo lang. Ang kapal lang siguro niya na nakaharap pa siya rito sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa pag-aakala niyang siya ang heredera. Sabihin mo na, Aniya. Binili to ni Papa sa mga magulang mo, ang 30% na nakukuha mo'y desisyon ko. Diyos ko, napayuko si Bella at umiyak ng tuluyan. Nakapangalan din ito sa mami mo bilang caretaker at dahil wala ako noon sa poder nila, nang makuha nila ako, hindi ko inalis ang karapatan ni Lilibet dito. Dahil wala naman akong alam. Siya ang tumulong sa akin sa lahat, sila ng daddy mo. She asked me for her to fake a last will. Galit ako sa kanya, Aniya. Galit ako sa kanila. Please don't. Anong don't? Masama ang loob na tanong ni Bella. Mukha kong tanga buong buhay ko kung ano-ano sinabi ko sa'yo tapos malalaman ko na ikaw na inaaway-away ko'y bilyonaryo at ako'y ano. Nagtago ito ng ngiti. Prinsesa? Prinsesa? Nainis na bulong ni Bella. Hindi ako prinsesa. Paniniwala ko lang yun pero hindi yun ang totoo. And I'm so foolish to let my anger manipulate me. Ngayon na malaki na ako, papeles nang hinahanap ko dahil sabi ni Harry, papel at mga titulo magsasalita para sa akin. But it seems like those things spoke for you as the legal heir of Tito Ferret. Saan dinala ng mga magulang kong pera, Darius? Sabihin mo sa akin ng totoo. May ibibigay ako sa'yo. Anito matapos na bumuntong hininga. Tumayo ito. Ayokong babanggit ka ng pangalan ng ibang lalaki sa harap ko, Bella. Baka mapatay ko sila. What? Nakanganga siya nang lumaya si Darius. Sumunod ka sa kwarto ko. Utos pa dito. What the? Anong gagawin ko doon? Baka halikan mo na naman ako. Kung gusto mo, bakit ako tatanggi? Buisit ka talaga. Saglit na si Bella na paralisa. Hindi niya alam kung susunod siya
Susunod ka ba o mabubulok ng katotohanan sa vault ko? Piste! Agad si Belang napatayo. Huwag siya nitong lolokohin at masasapak niya ito talaga. Nandyan na! Naman ang dalaga saka nagmamadaling nagpahid ng mga luha. Tumayo siya at sumunod kay Darius. Nasa kwarto raw nun ang katotohanan. Ano bang katotohanan ang lalabas? Hindi pa ba sapat ang nakita niyang hindi kanya ang Di Guzman? At dito na po nagtatapos ang 15 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.